Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Maiksi lamang ang buhay, kaya dapat wag natin itong sayangin sa pagtatanim ng sama ng loob, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Matuto po tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin sa nakaraan at patuloy nating mahalin yung mga taong kasama natin sa kasalukuyan. Ikaw, meron ka bang mahal sa buhay na gusto mong patawarin o hinga ng tawad? Maswerte yung mga anak na kumpleto pa ang mga magulang. Meron kasing wala ng nanay, meron ding wala ng tatay. At meron namang ulilang lubos na. Pero paano na lamang kung meron kang magulang, kaya lang hindi mo naman tinatrato ng maganda. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lucio. 35 years old at may-ari ng talyer dito sa Pasig. Tubong Samar talaga ako, Papa Dudut. Kaso noong araw ay lumuwas ako ng Pamaynila para mamasukan sa talyer na pagmamay-ari ng kamag-anak ng tropa kong si Marco. Hanggang sa nakapagtayo din ako ng sarili kong negosyo. Nagsimula akong makinig ng programa ninyo nang makilala ko ang aking misis. Avid listener niyo po kasi siya. At hindi nagtagal ay naging tagahanga niyo na rin po ako. Single mother ang nanay ko, Papa Dudut. Mag-isa niya akong itinaguyod sa buhay dahil bata pa lamang daw ako ay iniwan na kami ng tatay. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit umalis ang tatay ko, pero isa lang ang malinaw sa akin noon. Masama ang loob ko kay nanay dahil wala akong kinamulatang ama. Madalas akong tuksuhin ng mga kalaro ko dahil abnormal daw ang pamilya ko. Dapat daw kasi ay merong tatay at nanay. Kahit na paulit-ulit kong tanungin si nanay kung nasaan si tatay ay palagi niyang sagot ay hindi niya alam. Dagdag pa niya, nandyan naman siya para alagaan ako kaya hindi ko na raw kailangang magkaroon pa ng tatay. Papa Dudut, hindi lang pagtitinda ng kangkong sa palengke kasama si nanay ang kinaiinisan ko dahil ultimo gawaing bahay gaya ng pagsasaing, paghuhugas ng pinggan at paglalaba ay kinakatamaran kong gawin. Bakit kamo? Dahil gawaing pambabae yon. Hindi dapat gumagawa ng ganong uri ng trabaho ang tulad kong lalaki, kaya naman madalas din akong sermonan ni nanay tungkol sa pagiging tamad ko. Pero lahat ng sinasabi niya ay pumapasok lang sa isang tenga ko at lumalabas naman sa kabila. Nang tumungtong ako ng kolehiyo, mas naging mabarkada ako. Mas madalas akong tumambay sa kung saan-saan kasama ang tropa ko pagkatapos ng klase namin. Kaysa umuwi ng maaga sa bahay para mag-asikaso o puntahan sa palengke si nanay para tulungan siyang magtinda ng kangkong. Oo, Papa Dudut. Kinakahiya ko ang trabaho ng aking ina. Palibhasa ay hindi yon maipagmamalaki tulad ng trabaho ng magulang ng mga kaklase kong isang piloto, nurse, teacher o negosyante. At alam din naman ni nanay yon, kaya hindi na rin niya ako pinipilit na samahan siya sa pagtitinda. At dahil sa pagiging mabarkada ko, meron ding pagkakataon na nasasangkot ako sa away, Papa Dudut. Kaya nang minsang umuwi akong putok ang labi at may black eye ay halos himatayin si nanay sa nerbiyos. Pero buhay na buhay pa din siya habang pinapagalitan niya ako.
Ayaw ni nanay na lumaki akong basagulero tulad ng tatay ko, Papa Dudut. Pero hindi ako naniniwala kay nanay na ganong uri ng tao si tatay. Sigurado akong gusto lang niyang siraan ang imahe ng aking ama sa akin para hindi ko na ito masyadong isipin pa o hanapin. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang sama ng loob ko kay nanay. Dumalas din ang aming pagtatalo dahil sa paulit-ulit akong nasasangkot sa mga gulo. Nandyan, Papa Dudut, yung nagkabaranggayan pa kami ng nakaaway kong taga-kabilang bayan dahil lang natalo namin sila sa basketball. At kung ano-ano pa. Bukod doon ay sawang-sawa na rin ako sa pakikinig sa bulyaw ng nanay ko kung gaano ako kapasaway o kasuwail na anak. Kesyo, kailan ko raw ba titigilan ng pagbibigay ng sakit ng ulo sa kanya? Kaya naman napag-isip-isip kong huminto na lamang sa pag-aaral, Papa Dudut, at umalis sa bahay namin. Oo, lumayas ako't nanuluyan sa tropa kong si Marco na nasa kabilang bayan at iniwang kong mag-isa ang matanda kong nanay. Nang umalis ako sa bahay namin, pakiramdam ko ay naging malaya ako, Papa Dudut. Bukod doon, dahil sa pagiging malayo ko sa nanay ko ay mas nagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin nang walang tumatalak sa akin. Ang sarap pala sa pakiramdam na kahit papaano mabigyang katahimikan ang mga tenga kong bingina sa sermon ni nanay. Para mabuhay at may pangkain ay madami akong trabahong pinasukan. Nandyan yung naging delivery boy ako sa isang maliit na kainan na pinapatakbo ng tiyahin ni Marco. Pumasok din ako bilang sales assistant sa tindahan ng mga sapatos para kahit papaano ay may kitain akong pera. At dahil nga meron na akong source of income ay natuto naman akong magbisyo, Papa Dudut. Alak at yosi ang naging libangan ko at sandalan sa tuwing namimiss ko si tatay o di kaya kapag gusto ko nang maglibang. Malaking bahagi sa kinikita ko ay doon lang napupunta pero wala akong pakialam. Mas may silbi pa ang mga yon kesa sa nanay ko. Nang alokin ako ni Marco na lumuwas pa Maynila para magtrabaho sa talyer ng kanyang tito ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Papa Dudut. Pagkakataon ko na rin kasi para makatapak sa ibang lugar dahil sawang-sawa na ako sa probinsya namin. Buong akala ko nga ay sa summer din ako mamamatay. Mabuti na lamang dahil merong opportunity na dumating. Bukod doon, pagkakataon ko na para mahanap ang tatay ko sa Maynila. Dahil sigurado ako na matatagpuan ko siya roon. Nang sumunod na linggo ay natuloy na nga ang pag-alis namin ni Marco papunta sa Pasig, Papa Dudut. At kung tatanungin ninyo ako kung nagpaalam ako sa nanay ko, hindi. Bakit pa hindi ba? Baka pigilan lang niya akong umalis at isa pa ay malaki na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko at hindi ko na kailangan ng opinyon ng iba. Pagdating namin sa talyer ng tito ni Marco ay sumabak kaagad kami sa pagtatrabaho. Malapit sa mga condominium building at opisina ang kinakaroonan ng talyer kaya naman tama si Marco nang sabihin niyang magagandang babae ang karaniwang kliyente namin. At tama din ang kaibigan ko dahil pagkalipas lamang ng 2 buwan ay nakilala ko si Gigi. Nagtatrabaho bilang office staff na hindi nagtagal ay niligawan ko at naging girlfriend. Papa Dudut, nirespeto ni Gigi ang kahilingan kong wag nang pag-usapan ang tungkol sa nanay ko. Sa katunayan, yon ang huling beses na binanggit niya si nanay kaya naman masayang masaya ako. Ayoko na kasing magkaroon ng koneksyon sa nanay ko dahil meron na akong bagong buhay. Bagong buhay na hindi siya kasama. Pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis ko si Gigi kaya naman naisip naming mag-live-in. Nagrenta kami ng isang studio type apartment malapit sa pinapasukang opisina ni Gigi at pinagtatrabahuhan kong talyer. Nangako ako sa nanay ni Gigi na aalagaan ko ang anak niya kaya naman nagpursige ako sa pagtatrabaho. Bukod doon ay nagsimula na rin kaming mag-ipon para sa pagdating ng aming anak. At pagkalipas ng 9 na buwan ay laking tuwa naman namin ni Gigi dahil sa wakas ay naging ganap na kaming mga magulang. Pero pagkaraan lamang ng 2 buwan ay muling nagbuntis si Gigi, Papa Dudut.
Kung doble na ang pagsisikap naming mag-asawa sa pagtatrabaho noon ay mas naging triple pa matapos niyang ipanganak ang aming second baby. At mas naging mahirap ang buhay namin lalo na nang maaksidente at mamatay ang tito ni Marco. Dahilan para malugi at magsara ang talyer na pagmamay-ari nito na nagkataon namang pinagtatrabahuhan naming magtropa. At dahil nga sa nangyari, kung dati ay meron kaming binabayarang kasambahay para mag-alaga sa mga anak namin, nang nawala na nga ako ng trabaho ako nang umako sa pag-aalaga sa mga bata habang pumapasok sa opisina si Gigi. Nung unang buwan ay nag-i-enjoy pa ako sa pagiging house husband, pero habang tumatagal ay nagsimula na akong mainip, Papa Dudut. Hindi na rin kasi ako nakakalabas kasama ang mga tropa namin ni Marco at madalas na rin nila akong asarin dahil sa pagiging taong bahay ko. Na malimit kong kainisan dahil na-realize ko na dapat ay si Gigi ang nag-aalaga sa mga anak namin. Kasi siya nga ang babae. Pero nauwi lamang sa pagkatalo namin mag-asawang tungkol sa kung sino ang dapat na maiwan sa bahay para bantayan ang mga anak namin. At dahil nga nagtitipid kami kaya naisip ni Gigi na ipaalaga sa nanay niyang may sakit ang mga anak namin. Bagay na tinutulan ko kaya napilitan akong isuggest na sa halip na ang nanay Nelia ko na lang ang paluwasin para mag-alaga sa mga anak namin. Nalaman ko din kasi na matagal na niya pala akong hinahanap at kinokontak. Kaya naman naisip ko na ito ang tamang pagkakataon para naman magpaka-nanay ulit siya sa akin. Hindi nagtagal ay lumuwas na pa Maynila ang nanay Nelia at agad na nanatili sa maliit naming apartment. Bakas na sa mukha niya ang katandaan at payat na rin ang kanyang pangangatawan. Pero kahit paano ay malakas pa rin siya kaya naman nang alokin ko siyang alagaan ng aming mga anak. Kapalit ng pagsasama-sama naming buong pamilya sa iisang bubong ay hindi na rin siya tumutol pa. Anya, pagkakataon na rin daw niyang makabawi sa mahabang panahong nagdaan na hindi niya ako nakasama pati na ang aking mga anak. Ako naman ay nagsimula na ulit maghanap ng bagong trabaho. Pero dahil pagkatrabaho lang sa talyer ang alam kong gawin kaya mas nahirapan akong makahanap ng mapapasukan. Palibhasa iba rin kasi ang kultura sa Maynila kesa sa probinsya. Kung hindi ka marunong makipagkompetensya o dumiskarte ay siguradong mapag-iiwanan ka. Kaya kahit extra sa construction ay pinatos ko na para lamang may mapagkakitaan, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat, mas naging mabagal ang pasok ng pera sa amin. At dahil mas lumalaki na ang mga bata kaya mas nadagdagan na rin ang gastusin namin sa bahay. Kahit na anong pagtitipid at pagbabudget ang gawin naming mag-asawa, ay meron pa ring pagkakataong kinakapos kami. At dahil sa mga isipin at problemang yon, kaya bumalik na naman ako sa dati kong bisyo, ang pag-inom ng alak. Papa Dudut, dumalas pa ang pag-aaway naming mag-asawa dahil sa bisyo ko na pag-inom ng alak at mas naging mabigat ang pagdadala namin sa buhay. Nandyan yung nag-isang kahig isang tuka kami lalo na noong matapos na ang kontrata ko bilang construction worker. Sinubukan kong maghanap ng iba pang trabaho pero lalo lamang akong nahirapan. At hindi nga nagtagal, hindi lang alak at sigarilyo ang naging bisyo ko dahil nalulung na rin ako sa sabong nang minsan akong isama ng tropa namin ni Marco sa sabungan. At syempre nakarating yon sa kaalaman ni Gigi kaya lalo kaming nag-away. Hanggang sa umabot na nga sa puntong naabutan kong nag-aal sa balutan ng misis ko dahil balak nila akong iwanan ng mga bata. Papa Dudut, alam kong nagkukunwari lang si nanay na merong nararamdaman para maawa ako sa kanya. O bawiin ko yung sinabi ko tungkol sa kanya. Hindi niya ako madadala o maluloko sa mga pagdadrama niya. Nang mga sandaling yon ay tuluyan na ngang nawala ang natitirang respeto ko sa kanya bilang nanay ko dahil ang lahat ay napalitan ng magkahalong galit at pagtatampo. At matapos nga ang pagtatalo naming yon ay hindi na rin naman tinuloy pa ni Gigi ang plano niyang pag-alis nilang mag-ina. Pero napag-isip-isip ko rin naman na kung hindi ako magbabago ay baka nga tuluyan ang mawala sa akin ang aking pamilya. Ayokong matulad sa akin ang mga anak ko.
na lumaking hindi kumpleto ang kanilang mga magulang dahil alam na alam ko yung pakiramdam na tuksuhin at pagtawanan dahil tingin ng marami ay abnormal ang pamilyang walang nanay o walang tatay. Kaya naman pinilit kong bawasan ang mga bisyo ko at nagsimula muli akong mag-apply ng trabaho, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong maging mabuting ama at asawa ay talagang sinubok pa rin ako ng kapalaran, Papa Dudut. Nandyan yung naranasan kong maglakad mula Pasig hanggang Boni para lang mapuntahan yung inaplayan kong trabaho dahil sa labis ko na pagtitipid sa pamasahe. Tapos sa huli, hindi rin pala ako matatanggap dahil daw college undergraduate ako. Sinubukan ko ring mag-sideline muli sa construction pero hindi na ako tinulungan ni Marco dahil marami na raw siyang naitulong sa akin. At sa pagkakataon na yon, kailangan ko naman daw matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Sobrang sama ng loob ko kay Marco noon pero sinantabi ko yon, Papa Dudut. Kaso meron pa rin talagang mga sandali na hindi ko mapigilang magalit sa aking sarili. Nasisihin ng Diyos sa buhay at kapalaran na meron ako. Isang gabi nga nang makauwi ako galing sa paghahanap ng trabaho, sa sobrang pagod ko't sakit ng paa ay sumalampak na lang ako sa sofa, Papa Dudut. Tapos lumabas galing sa kwarto namin ni Gigi ang panganay kong si Errol para makipaglaro sa akin. At dahil wala ako sa mood ay napagalitan ko siya dahilan para umiyak siya at mag-hysterical naman ang nanay niya. Oo, nauwi sa pagtatalo namin ni Gigi ang napakasimpleng bagay na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko akalain na yun na pala ang magiging mitya para simula kong pagsisihan ang mga nagawa kong kasalanan at kakulangan sa aking pamilya, lalo na sa aking ina. Atake sa puso, yun ang findings ng mga doktor matapos naming isugod sa ospital si Nanay Nelia nang mawalan siya ng malay sa gitna ng mainit naming pagtatalo sa bahay, Papa Dudut. Aaminin kong noon lang ako nakaramdam ng labis na takot habang pinapanood ang mga nagkakagulong doktor na sinasalba ang buhay ng aking ina. Noon lamang ako kinilabutan sa tanang buhay ko habang iniisip ang posibleng masamang mangyari sakaling hindi nila masagip si nanay. Noon lang ako nakaramdam ng hustong pagsisisi at tinding panghihinayang, Papa Dudut. Pagsisisi dahil sa lahat ng masasamang ginawa at masasakit kong sinabi sa aking ina. At panghihinayang sakali mang ikamatay niya ang nangyari sa kanya. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata dahil hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nang mga sandaling yon ay sinimulan ko nang magdasal sa Diyos na sana ay iligtas niya ang nanay ko. Na sana ay wag muna niyang kukunin ang aking ina hanggang hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. At nakakabawi dahil sa lahat ng mga maling nagawa ko. At tunay na mabuti pa rin ng Diyos dahil narinig niya ang panalangin ko, Papa Dudut. Namatay si Nanay Nelia pagkalipas ng 2 buwan, Papa Dudut. Oo, inatake muli siya sa puso at sa pagkakataong yon ay hindi na siya nakaligtas pa. Parang gumuho ang mundo ko nang biglang kunin sa akin ng nanay ko. At kahit na anong pigil ko sa mga luha ko kusa pa rin siyang tumutulo. Labis din ang pagsisisi ko dahil napakaiksi ng panahong ibinigay sa amin ng Diyos para makabawi ako sa lahat-lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa Kanya. Pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil hinayaan pa rin ako ng Diyos na makapiling ang aking nanay. Matapos ang libing ni nanay ay nangako ako sa harap ng puntod niya na magiging mabuti akong asawa at ama sa aking mga anak. Pinatawad na rin ako ni Gigi sa nagawa ko sa kanya noon, kaya naman mas nagdoble sikap pa ako para mapakatawanan ang pangako kong aalagaan at susuportahan ang aking pamilya. Sinuwerte din naman akong nakapag-loan si Gigi ng malaking halaga sa kanilang kumpanya na ginamit namin para makapagtayo ng maliit na talyer. At hindi nga nagtagal ay mas naging kilala kami't lumago ang aming negosyo. Alam kong masayang masaya si nanay sa langit dahil unti-unti kong tinutupad ang pangako ko sa kanya noong nabubuhay pa siya. Namimiss ko pa rin siya hanggang sa ngayon, Papa Dudut, pero alam kong maligaya na sila ni tatay
saan man sila naroroon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang aking sulat. Malaking bagay din sa akin na maibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ng aking buhay. Lucio. Sabi nila habang abala daw tayo sa paglaki ay nakakalimutan na nating tumanda na ang mga magulang natin. Sa kaso ng letter sender nating si Lucio ganun nga ang nangyari. Kaya naman ramdam ko ang pagsisisi mo dahil hindi mo nakapiling ng mas matagal ang nanay Nelia mo. Pero Lucio, tama ka sa sinabi mong maswerte ka pa rin dahil nakahingi ka ng tawad sa iyong ina. At kahit na maiksi yung panahon na ibinigay sa inyo, nakasama mo pa rin siya. Alam ko namin ng mga kabarangay na proud sa iyo ngayon ang nanay Nelia mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging responsabling asawa at ama, siguradong hindi na babangon sa hukay ang nanay mo para sermonan ka. Biro lang. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa